Kung tayo po'y makita ko mga kapatid, kung tayo po'y tumako na sa ating mensahe sa mga pumito. Ito'y pangalang bahagi lang ng nauna pang mensahe tungkol sa Hebrews chapter 12. Yung unang bahagi, sinasabi na tayo tumakbo ay sa tarang pagtakbo na tumiting sa ating Panginoon at sa mga nauna sa atin sa Old Testament na sila'y lumakad sa pananampalataya. At gayon din na tayo ay magtiis sa mga pagsubok na ginagawad sa atin ng Ama na sa langit bilang ating Ama at magpapatibay po sa ating pananampalataya. Ang kahalagahan ng pagiging tapat sa pananampalataya ay hindi lamang sa ating mga sarili, kundi rin sa ating mga kapatid. Merong kapuruan ng mga denomination, lalo pa yung mga Baptist, na nagsasabi, once saved, always saved. So, di na kailangan ng katapatan dahil kapag kayo kiniligtas ng Diyos, kayo maliligtas magpakilan naman kanya, kahit ano pag gawin mo. Pero hindi totoo yun. Dito po sa ating mensahe, nakikita natin na may pagkakataon ang ilan sa atin na hindi makakarating sa finish line. They will fall short. Hindi sila makakaabot doon sa lahi na sila maliligtas at makarating sa langit. Ito po sa ating pag-aaral sa umbang ito, sinasabi na tayo magtulungan sa isa't isa upang sino man na hindi mag-fall short, kanya, hindi makaabot. Yun po ang ating mensahe ng ating pag-aaral sa umbang ito. So tayo po tumatakbo. Ito ang larawan ng ating pananampalataya. Ito ay isang long distance run. Magsisimula lang tayo ng bautismuhan, matatapos hanggang tayo mamatay. Or pagdating ng Panginoon kung sino mauna. Yun po ang ating larawan ng pagiging Kristiyano. Tayo tumatakbo na mahabang pagtakbo kanya. Pero habang tayo tumatakbo, hindi lang sa ating sarili. Sabi nito sa ating pag-aaralan, therefore strengthen the hands which hang down. Ganyan. Yung pagka ikaw ay pagunta, nakababa na yung kamay mo, na hindi ka na makagawa, ganyan. And the feeble knees. May isang kapatid sa atin na hindi na nakasasamba dahil may tubig sa kanyang tuhod. Sa pag tayo ay tumatanda, ito yung larawan ng pagtanda natin, na umihina ang ating tuhod. Ganyan. And make straight paths on your feet, for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. You know, ating titulo ng ating mensahe. Lest any root of bitterness spring up cause trouble, and by this many become defiled. Lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. For he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. So ito ang unang bahagi ng ating mensahe. Doon sa unang bahagi, sinasabi, therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Pag pinag-tinitignan nyo na ito, mga kapatid, dalawang klaseng tao ito eh. Yung nangihina na, at yung tapat, ganyan. Yung tapat, sinasabi sa atin, make straight paths for your feet, ganyan. Sabihin, kaya tayo ay nagsusumikap na maging tapat, ganyan. Hindi lamang para sa atin, kundi rin para sa mga kapatid. Lalong-lalo na yung nangihina sa pananampalataya. In other words, kailangan natin ng isa't isa para pagtibayin natin ang isa't isa, lalong-lalo na yung mga mahihina sa pananampalataya. Ang pananampalataya natin hindi nasusukat sa tagal ng pananampalataya. May mga kapatid na matagal sa pananampalataya, pwede naman sila lumalag. May mga kapatid na bago lang sila sa pananampalataya, pero mabalik silang nabago kanya. The 1 Thessalonians chapter 5, verse 14, and we exhort you. Parang ina-advise tayo ni Apostle Paul, nakikiusap si Apostle Paul,
Brethren, warn those who are unruly. Isang paraan din po ng pagiging mahina sa pananampalataya ay yung mga kapatid na hindi nawalakad ng kaisan. Comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. Ito yung obligasyon ng bawat isa, lalo na yung mga matatag sa pananampalataya. Kung meron tayong nakita kapatid na hindi na malakad ng maayos, kailangan siya pagsabihan. Kung meron nanghihina at kailangan natin ng ating pagpapalakas, palakas na natin ang kanyang loob, ganyan. At yung mga mahihina sa pananampalataya. Ito pong mahihina sa pananampalataya, necessarily, hindi sila tapat. Dahil kulang sila sa kalaman, etc. Kailangan din natin silang tulungan kanya. And be patient with all. Kailangan natin tanggapin, tayo mga tao, hindi pare-parehong lahat ng mga kapatid. Hindi siya kailangan natin ng patience para matulungan natin sila ngayon. This is Romans 15 verse 1, ganun din. We then were strong, ought to bear with the scruples of the weak. May mga pananampalataya mga kapatid na mali. Ito'y dahil sa kakulangan nila ng kaalaman sa mga bagay-bagay and not to please ourselves. Tayo pag nakikipag-aral po tayo sa mga kapatid, hindi natin ang purpose na hindi para magwagi ka, hindi. Not to please ourselves, para tulungan natin sila kanya na maunawaan nila sa tamang paraan ang ating pananampalataya. Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. For even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached, we reproach you fell on me. Tayo po hindi pang sarili lang. Pag tayo Kristiyano, hindi lang sa sarili tayo nabubuhay, kundi para sa mga kapatid. Yung pag kami kapatid na mahina sa pananampalataya, hindi natin sa kinapupunta, gusto natin sa tulungan para sa'yo manumbalik sa tamang landas ng pananampalataya. Yung may naman kapatid na sa atin, whether we like it or not, meron tayong bilang tao, may mga kapatid na ayaw natin. Kasi hindi na necessarily masama. Ayaw lang natin sila. Hindi na sila type. Pero hindi dapat maging dahilan niya para hindi natin gawin ang ating obligasyon sa mga kapatid. Isipin pa rin natin kung ano ang mga kabuti para sa kanila. Hebrews chapter 3 verse 13. But exhort one another daily while it is called today. Sa pagmamasto ng mga kapatid o sa pagtulong natin sa kanila sa kailang pananampalataya, walang timing. There's no such thing as right timing. Wala. Ang alam lang ng timing ng Diyos, ngayon. Ganyan. In other words, kung kailangan na siya pagsabihan, kailangan siya pagsabihan ngayon. Bakit? Parang namatay siya. Kailangan siya pagsabihan ngayon. O kailangan natin tulungan ang isang kapatid para sa tumibay sa pananampalataya. Kailangan natin gawin ngayon. Ganyan. Bakit? Meron tayong kalaban. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ito po yung karakteristik ng kasalanan. Habang tayo nagpapatuloy sa kasalanan, tumitigas ang ating puso. Until such time na hindi mo nararamdaman na hindi nagkakasala. Yun ang dahilan bakit yung ibang mga tao na nananatili sila sa mga bagay na alam naman nilang kasalanan. Kaya dumating ang panahon, hindi mo nararamdaman yun. Yun ang nature ng kasalanan. Pinatitigas ka niya hanggang sa panahon na hindi mo na inisip na kinagkakasala ka niya. We need to help and encourage one another, sabi niya yung sumulat sa Hebrews. So ito yung mga mahihina. Yan na hands down kanya, yung parang nag-give up na sa kailang pagiging Kristiyano. Napagod na ako kanya. Di ba yun ang dahil pagod na tayo sa pagtatrabaho, parang gano'n? Parang dumarating ang mga kapatid sa ganong klaseng kalagay. Huwag kanya. Tulungan natin sila kanya. Patapalakasin natin yung mga kamay ng bumababa dahil sa pagod. Sa pagsubok na kailan pananampalataya. Tulungan natin sila kanya. Dahil kung hindi natin gagawin yan, isa sila sa hindi makakarating kanya doon sa gusto nating marating sa langit. Isang bagay, bakit tayo nagiging tapat? Ay para matulungan natin. Hindi mga kapatid, lalong-lalo yung mahihina sa pananampalataya. Hindi ka naman makakatulong kung ikaw mismo mahina. Paano mo gagawin yun? Tulungan mo siya pero ikaw mahina. Hindi mo siya matutulungan. Kailangan ikaw magpalakas ng iyong pananampalataya
para makatulong ka sa iba na muina sa pananampalataya. Yun ang sinasabi doon sa talata na ating binasa. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Yung mga Kristiyano, hindi sila pinanggagalingan ng kaguluhan. Hindi tayo yung source ng gulo. Pagka nagkagulo sa isang lugar, tapos simula, alam nila, magulo yung tao yun. Hindi tayo gano'n. Tayo ang ating gusto ay kapayapaan. As much as possible. Walang kaguluhan na dapat nating gawin. Ano nangyari? Yan. Sabi nito niya ng sumulat sa Hebreo, without which no one will see the Lord. Yan. Kung hindi natin ginagawa itong sinabi na ito, hindi tayo makakarating at makita ang Panginoon. Yan. Without which no one will see the Lord. Yan. Sa Romans chapter 12, verse 18, ang kasing kaguluhan, kung isa, ginugulo ka, hindi ko nagugulo. May ganun pagkakataon. Wala kang kasalanan, tapos binibigyan ka ng kasalanan, ginugulo ka niya. Wala tayong magagawa ito. Pero di nanggagaling sa atin yun, ganyan. Sabi ni Pablo, if it is possible, dahil kung minsan ikaw ang ginugulo, as much as depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. Mahirap gawin na, di ba? Kaaway mo eh. Sabi niya, if your enemy, kaaway mo yun. Hindi mo siya kaibigan. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. Ano ba nangyayari pag gano'n? Nilalagyan mo nga niya ng baga ang kanyang ulo. Sabihin, kung ginagawa mo silang mabuti, kung kaaway ka pa rin yan, nararagdagan yung kanyang dinadala niya. Pero ikaw wala. Yun ang sinasabi sa atin ng Apostle Paul. So, ibig sabihin, as much as possible, tayo ay nabubuhay na may kapayapaan sa lahat kanya. Hindi tayo pinagagalingan ng kagulong. Huwag natin huwag tayo magkamali na isipin. Huwag na pala tayong mangaral laban sa nangangaral. Mali, hindi na yun sinasabi ni Apostle Paul. Ito'y sa ating pamumuhay. Kahit pagka tayo po ay lumalaban sa maling aral, hindi rin tayo nakikipag-away. Tayo, niwanawasulak natin kung ano dapat waspahin kanya. Na sinasabi ng Panginoon, blessed are the peacemakers. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay peacemaker. Ang ginawa ng Panginoon, ng Diyos, nang namatay ang Panginoon sa ating sa krus ay para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Mawala yung alitan sa pagitan natin at ang Diyos dahil sa kasalanan, di ba? Kaya kung tayo mga anak ng Diyos, kailangan ganun din tayo Kanya. As much as possible, tayo magkaroon ng kapayapaan sa lahat. 2 Corinthians 5:18, sapagkat ito ang Diyos. Now all things are of God, who has reconciled us to Himself. Siyang gumawa ng paraan tayo magkaroon ng kapayapaan sa Kanya through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Pagka nagkaroon ng gera ng dalawang bansa at sila nag-reconcile, wala nang gera, pero nagkapayapaan. So inalis ng Panginoon ng Diyos ang alitan sa pamagitan ng ating Panginoon. So hindi na sinasabi sa atin. Sa mga kapatid, sa lahat ng mga tao Kanya, tayo'y tagapamagitan ng kapayapaan, hindi tayo pinagagaling ng kaguluhan. Yung holiness, binasa natin kanina. Separated. Yung sabi natin, inulit lang natin. We are separated, guys. We are separated from sin para maglikod tayo sa Diyos. So, kaya tayo nalis sa pagkakasala para tayo maglingkod sa Diyos. Ganyan. Yun ang pagiging banal. So, pag tayo po'y Kristiyano, hindi tayo mabubuhay sa pagkakasala. Hindi natin sinasabi, hindi ka magkakasala. Wala naman taong gano'n, kundi ang Panginoon. Pero magkaiba naman yung lumalakad ka sa pagkakasala at yung nagkakamali ka lang. Magkaiba yun. Sabi siya, lahat tayo magkakamali. Pero hindi tayo mabubuhay sa pagkakasala. Parang ganito lang yan. Tatukso ka magsugal one time. Dahil nakikain ka ng iyong kaibigan. Iba naman yung sugarol ka. Magkaiba yun. Yung isa, nabubuhay siya sugal. Araw-araw sumusugal yun. Hindi siya mabubuhay siya nagsusugal. Iba naman yung nagtukso ka lang. Magkamali ka ngayon. Magkaiba yun. Hindi tayo namumuhay sa pagsusugal.
Although minsan magkakamali ka kanya. Magkaiba yung dalawa na yun. Inaalam ng Diyos na tayo magkakamali from time to time. Alam ng Diyos yun. Pwede tayo mamumuhay sa pagkakamali. Kaya tayo mamumuhay sa kabanalan sapagkat ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay hiwalay sa kasalanan. Walang kasalanan sa Diyos. Kaya kung tayo mga anak ng Diyos, at kung gusto natin makasama ang Panginoon sa langit, ganoon din tayo. Hiwalay din tayo sa pagkakasala kanya. Kung makakasama natin ang Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng fellowship sa Diyos kung tayo na mamuhay sa pagkakasala, mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 1, verse 14, as obedient children, pansinin nyo, pag ang pinag-uusapan ay pagsunod, ang ginagamit na salita ay children. Noong ulang panahon, hindi ko pinapansin niya. Pero habang nagbabasa ka ng Biblia at nakikilala mo sa salita ng Diyos, nalalaman mo yung ginagamit ng lengguwahe, may significance. Dahil ang mga anak ng mga children, masunurin yan. Di ganun ng mga bata, masunurin sila sa magulang. Kung sasabihin na gagawin nila yun. So, ganun ang ating characteristic bilang mga anak ng Diyos. Not conforming yourselves to the former lust na ginawa natin noon, as in your ignorance. But as He who called you is holy, sa iwalay sa kasalanan, you also be holy. In all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Kanya. So, hindi tao ang ating idol, kundi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal, kaya tayo rin kanya ay maging banal. Iwakan tayo sa hiwalay sa kasalanan. Paano tayo naging banal? Sabi natin kanina, sa pamagitan ng ating Panginoon, nung tayo sumampalataya, at sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sinasabi, pakabanalin mo sila sa iyong salita, sa katotohanan, ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan kanya. Pag sumunod tayo sa katotohanan, tayo pinapaging banal ng Diyos. Tayo naging alipin ng katwiran, hindi sa pamagitan ng alipin ng kasamahan. Inulit lang natin kanina. Bisa hindi natin maiwasan. Looking carefully lest anyone falls short of the grace of God. So may posibilidad na hindi tayo makarating. That's a distinct possibility na hindi tayo makarating. Although nagsimula tayong tama, hindi tayo makarating. Hindi mo yun ang pinakamahirap? Nag-aaral ka, nakarating ka ng college, hindi ka nag-graduate. Di mo pag frustration sa sarili mo yun? Sinimulan mo, hindi mo natapos. Pag sinimulan mo, gusto mo matapos. Kanya. May posibilidad na hindi tayo matatapos. Kanya. Lest any root of bitterness spring up, cause trouble, and by this many become defiled. Isang dahilan dito, isang dahilan ng root of bitterness. Itong bitterness ito, generic marami yan eh. Yun ang isang bagay na nasa sarili mo na hindi mo makalimutan, na hindi maganda. Kasi yun ang naging dahilan para hindi ka maging tapat sa Diyos. May mga tao, may mga Kristiyano gano'n eh. Pagka nagka-problema sila, iniisip nila yung problema nila. Pag Kristiyano naman ako kanya, sumusunod naman lang, ba't nangyari sa akin ito kanya? Tapos hindi nila makalimutan yun, hindi na sa Kristiyano. Meron tayong kapatid na gano'n, hindi na Kristiyano ngayon. Nagka-problema lang sa asawa niya, sinasabihin naman na anong gagawin niya, hindi siya nakikinig. Until such time, yung problema ng yun ang dahilan, hindi na siya naging Kristiyano. Sinisisi niya ang Diyos. So Hebrews chapter 10, verse 26, for if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Tandaan natin, pag nagpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala kanya, wala nang mamamatay sa atin. Wala na. But a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Tingnan nyo lang naman na nakakatakot yan eh. Ito ang naghihintay sa iyo kanya, oh. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. Sa panahon ni Moses, pag nagkasala ka, at may nagpatutog dalawang tatlong saksi, papatayin ka nila, babatuhin ka nila. Yun ang kaparusahan sa kausa ni Moises. How much more worse punishment? Kung ito'y masama, nakakatakot eh, papatayin ka, lalo pa kanya, kaparusahan ng Diyos. How much worse punishment do you suppose will it be thought
worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, isang bagay di mahalaga kanya, and insulted the Spirit of grace. So paano natin ginagawa yan? Pag tayo nanunumbalik doon sa pamumuhay na pinanggalingan natin. For we know him who has said, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Alam po ba niya kung anong kasunod nito? Yung verse 25. Basahin natin. Pumunta lang tayo sa verse 26 eh. Bakit sinabi niyang sumunod sa Hebreo? Dahil may mga kapatid na hindi nila binibigyan ng seriousness ang kanilang pagsamba. Basahin po natin, verse 25. Na huwag natin pabayaan, not forsaking kanya. Yung salitang forsaking, hindi ibig sabihin kung pabisang-bisang kang hindi dumalo dahil may seryosong dahilan. Hindi yun. Ang forsaking ay pinabayaan mo. Wala ka ng concern, wala ka ng interest. Pinabayaan mo na kanya. At huwag mong pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong makikita na papalapit ng araw. Sa aking pagkaunawa, yung destruction of Jerusalem. So makikita natin, pagka nagkasalan tayong nagpatuloy tayo sa pagkakasalan, pagkatapos natin tinanggap ang kaalaman ng katotohanan, wala lang natitira pa kanya. Hindi magsabi wala ka ng pag-asa, pwede ka naman magsisi. Pwede nagpatuloy ka kanya sa ganong klaseng kalagayan, hindi ka maliligtas kanya. So marami po posibilidad niya sa atin, ito totoo. Kung ating pababayaan ang ating pananampalataya, yun ang mangyayari sa atin, hindi tayo maliligtas. Tayo po hindi nakaabot sa finish line. Piling mawala yung ipinahang kapahingahan ng Diyos. Yun lang iniisip ng sanglibutan pag namatay, rest in peace. Wala namang rest in peace. Tayo may rest in peace. Pinahangon tayo ng kapahingahan. Under the Old Testament, yung Sabbath day rest, magpapahinga siyang araw, susunod, patrabaho na naman. Hindi tunay na kapahingahan yung kanya. Ang tunay na kapahingahan, magpapahinga talaga tayo sa ating gawain. Wala na tayong gagawin kanya. Magpapahinga tayo katulad ng Diyos. Nagpahinga sa kanya pagnanalang kanya. Ganon din tayo kanya. Ihinto tayo. Say natin. So, verse 4:9. There remains therefore a rest for the people of God. Wala tayo doon sa 7-day Sabbath. For he who has entered his rest, ang Diyos. So Genesis chapter 2, as himself also ceased from his works as God did from his. Nung nagpahinga sa Genesis chapter 2 ang Panginoon sa kanyang pagnala, ganoon din tayo kanya doon sa kapahingaan na naghihintay sa atin. Pero yung bansang Israel, yung iba, hindi sila nakapasok sa lupang ipinangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. So pwede tayong mangyari sa atin, pwede mawala sa atin. Si Esau, nawala kanyang pagkapanganay. Alam po ba niyo significance ng birthright nung panahon na yun? Pag meron kang birthright, either ito yung panganay, o katulad ng pagkakataon, pinagbilin niyang kanyang pagkapanganay, pag hindi panganay, 2 beses ang iyong mana. At ikaw ang mamumuno sa sangbahayan ng ama mo pag namatay siya. Yun ang panganay. Eh si Esau, hindi niya binigyan kahalagahan yung pagkapanganay. Tingnan niyo. Lest there be any fornicator, si Esau ay nag-asawa ng tagaibang bayan. Kaya nag-aalit ang kanyang mga magulang. O profane person like Esau, profane yung parang walang nasa tamang kaisipan. Whereas for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterward, ito naman po problema pag nagkasala ka, pag naisip mo yung consequence. When he wanted to inherit a blessing na ibigay na kay Jacob, he was rejected. For he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. Ito yung problema kung minsan, kahit magkasala ka, hindi mo na mababalik. Tulad ni Isa, pinagbili niya kanyang pagkapanganay, hindi niya maibabalik kanya. Nawala ang kanyang pagkapanganay, dahil lang sa isang bagay na hindi naman ganun kahalaga, pagkailang yun eh. Nawala sa kanyang pagkapanganay.
Hindi siya nagsisi. Kung babalik tayo sa Genesis 27, nalungkot lang siya dahil nawala ang kanyang pagkapangapit, hindi siya nagsisi. Kaya hindi siya binigyan ng pagkakataon. Tayo po yung nagsisisi pag tayo nakakaramdam ng kalungkutan dahil nagkasala ka. Hindi yung mga tuwing nagsisisi, hindi naman tumatako yan. Nalulungkot sila. Nararamdaman nila yun, nagkamali sila. Pagka gano'n, kayo magsisisi sa Diyos. At kayo magiging banal muli dahil lalakad mo uli sa katotohanan at sa katuwiran ng Diyos. Huwag nating i-reject yung kaligtasan na kinamatay ng Panginoon. Mahalaga yun, dahil namatay siya. Pwede nating gawing walang halaga kanya. Pag tayo nagpatuloy sa pamumuhay ng pagkakasala. Once upon a time sa Old Testament, nang sila yung nakapasok, nakaalis sa Egypt, ang bansang Israel ay nasa harapan ng Mount Sinai. Hindi natin lang kung saan yung Mount Sinai na yun. Yung napanood na sa Ten Commandments, sabi nila, yun ang Mount Sinai. Yun talaga yung Mount Sinai. Yung nakita na sa Ten Commandments sa pelikula, doon talaga sila, doon sa lugar na yun, kung saan nangyari. Supposed to be. Yung bundok na yun, iba. Hindi isang physical na bundok. Sayin natin. For you have not come to the mountain that may be touched, physical niya, and that burned with fire, and to the blackness and darkness and tempest, and the sound of a trumpet and the voice of words, so that those who heard it begged that the words should not be spoken to them anymore. Gano'n kaya kalakas yung tinig na yan? Ayaw na lang pakinggan. Siguro mabagsik, masyadong malakas. For they could not endure what was commanded. And if so much as a beast touches the mountain, it shall be stoned or shot with an arrow. And so terrifying the sight that Moses said, I am exceedingly afraid and trembling. Pag pumunta tayo sa Apocalypse, at inilalarawan yung trono ng Diyos, ganun din ang sinasabi. Doon nakikita mo yung trono ng Diyos ay maganda, at the same time, nakakatakot. Dahil nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. But you have come to Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, and to God the judge of all, to the spirits of judgment made perfect, and to Jesus the mediator of a new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. So dalang klase mundok ito. Punta tayo doon sa una. Ito yung Mount Sinai. Nahawakan mo yun, pero pag lumapit ka sa bundok, mahamatay ka. Significance na makita natin, ito ang Diyos na nagsasalita sa bundok na yun. Nagsasalita galing sa bundok na yun, na may makidlat, kulog, etc. Sa Exodus 20 verse 8, and now all the people witnessed the thunderings, the lightning flashes, the sound of the trumpet, and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. So ito isang physical manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Yung nakita ng mga tao at nagkatakot sila kanya. So pag lumapit ka doon, mamamatay ka. Dahil ang totoo ang presensya ng Diyos. So yun ang bundok nila. Sa Old Testament, yun ang bundok nila. Hindi ka makalapit sa Diyos. You have no access to God dahil nagsasalita sa gitna, hindi makalapit doon. Dahil mamamatay ka, kanya. So yung makita natin, itong Old Testament, yung bundok na yun, hindi wala silang access sa Diyos. Hindi sila pwedeng patukaran ng Diyos. Hindi ka nakakalapit, mamatay ka eh. So tinitin natin itong klaseng batas ng panahon na yun, hindi katulad sa ating ngayon. Hindi tayo doon. Wala tayo sa ilan ng Old Testament na wala tayong access sa Diyos. At kung lalapit kayo mamamatay, kung papasok ka sa templo, na manifestasyon ng presensya ng Diyos, mamamatay ka. Say natin. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, and to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, and the spirits of just men made perfect. So ito'y bundok natin ganyan. Wala tayong siya nakakatakot na bundok na yun, na wala tayong access sa Diyos.
Pero ito yung bundok natin, ganyan. Tayo ay pinalalapit. Doon sa bundok sa Old Testament, hindi ka makalapit dahil mamatay ka. Pero dito tayo pinalalapit, ganyan. Sa Hebrews chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace. Ito'y sa langit, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Doon sa bundok sa Old Testament, na nagre-represent sa Kausen ni Moses, wala tayong gano'n. Wala tayong access sa biyaya ng Diyos. Wala nang katawanan eh. Pero ngayon, pagkakalapit ka kanya. Kung kailangan mo ang Panginoon, makakalapit ka at bibigyan ka ng biyaya. So, meron tayong access sa Diyos. Sa Luke chapter 10, verse 20, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you. Yung mga unang panahon na nagpapalayas ng demonyo. But rather rejoice because your names are written in heaven. Kung tayo isipin po natin, kung tayo nabautismuhan, ang ating mga pangalan ay naisulat sa langit. Sabi niya, yun ang dapat natin kagalang. Once upon a time, yung mga lagad ng Panginoon, nagpapalayas sila ng mga demonyo. Huwag kayo magalak dahil nagagawa niya yan kanya. Magalak kayo sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Tayo ay naging sakdal sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Tignan niyo, to the just spirits of just men made perfect. Hindi tayo naging sakdal sa sarili nating kakayahan. Dahil kulang ang kakayahan natin sa galong paraan. Tayo naging sakdal dahil sa dugo ng ating Panginoon. Pinatawad niya ng ating kasalanan. So tayo naging sakdal. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, siya nagpatawad ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. At ang ating Panginoon at tagapamagitan ng isang bagong tipan. Isang bagong tipan. And the blood of sprinkling, yung dugo ang naghugas sa ating mga kasalanan, that speaks better things than that of Abel. Nung namatay si Abel, nagawa, patay na siya nagsasalita. Siya ay nagtuturo sa atin na dapat nang gawin yung aking ginawa kanya. Na ako'y sumunod sa kalooban ng Diyos. At dahil doon ako'y namatay kanya. Kaya namatay siya Abel dahil ginawa niya kalooban ng Diyos, pinatay siya ni Cain. Kaya lang, ang ating Panginoon ay higit doon. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Sa Genesis chapter 4, di natin alam bakit tinaburan ng Diyos si Abel at hindi si Cain. Pero dito alam natin kung bakit. Yung ginawa ni Abel, ay yun ang sinabi ng Diyos. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Yung ginawa ni Cain, hindi sinabi ng Diyos. In other words, hindi required si Cain na mag-ain sa pamagitan ng mga gulay. Hindi yun ang paraan. Ang paraan sa pamagitan ng mga hayop, katulad ng ginawa ni Abel. At dapat ginawa ni Cain ay humingi siya ng hayop kay Abel upang siya mag-ain. Hindi niya ginawa yun. Through which he obtained witness that he was righteous, dahil sumunod sa kalooban ng Diyos. God testifying of His gifts, and through it being dead, He still speaks. Ano sinasabi niya? Ito ang paraan ng pagiging tapat sa Diyos. Regardless of consequence, ganun ang paraan na dapat tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero ang ating Panginoon ay higit doon. Para wala siyang namatay. Pinatay si Cain dahil siya naging matuwing. Ang ating Panginoon namatay para tayo maging matuwing. Pero ang ating Panginoon ay masigit kaysa sa ginawa ni Abel. But now He has obtained a more excellent ministry, inasmuch as He is also mediator for a better covenant, which is established on better promises. Sa kautusan ni Moises, ang pangako ng Diyos, sasanyayin yung lupa kanya. Hindi lang makukuha nila. Sa atin, mas maganda ang mga pangako, higit sa ganong klaseng physical na pangako. So, yan ang tipan, sa bagong tipan. Anong gagawin natin? Sabi rito, listen to God who speaks from Mount Zion. Doon sa Old Testament, literally, ang Diyos ay nagsasalita sa bundok ng Sion. Naririnig ng mga tao. Sa panahon natin yun, nagsasalita pa rin ng Diyos galing sa langit. Ano gagawin natin? Yun ang makikita natin. See that you do not refuse Him who speaks. For if they did not escape who refused Him who spoke on earth, sa Old Testament, much more with
will not escape if we turn away from him who speaks from heaven. Whose voice then shook the earth, but now he has promised, saying, Yet once more I shake not only the earth, but also heaven. Now this, yet once more, indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God, accepted with reverence, and God be feared. For our God is a consuming fire. Ano ibig sabihin niya yung lupa, hindi lang lupa, pati langit? Judgment Day. Dahil gigibay susunugin ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi lang lupa, ganyan, hindi pati langit, ganyan. So yung makikita natin, anong gagawin natin sa Diyos? Siya nagsasalita sa pangalang pangalan, sa pamagitan ng ating Panginoon. Siya nagsasalita. Tanong, kung nagsasalita ang Diyos, at sa Old Testament, nagsasalita rin siya sa mundo ng Sion, at yung mga taong hindi tinukot, pinatay ng Diyos. Tinursahan ng Diyos. Eh, paano kung hindi natin pinapansin sa panahon natin ngayon? If we reject God's words who now speak to His Son, do we think we can escape His judgment? Kung yung mga na hindi pumansin sa Diyos sa Old Testament ay pinatay ng Diyos, sa palagay natin, gagawin natin yan, hindi rin tayo parusahan ng Diyos. Sa Hebrews chapter 10, verse 29, how much worse punishment do you suppose will it be thought worthy which trampled the Son of God underfoot, and counted the blood of the covenant by which He was sanctified a common thing? Ay, isang bagay na pagkaraniwan, and insulted the Spirit of grace. Ang Espiritu Santo ang nagpahayag ng buong katotohanan ganyan. For we know Him who said, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge His people. Pasinin nyo, the Lord will judge His people. So yung pagkakataon, kahit tayo mga anak ng Diyos, tayo hatulan ng Diyos. At di tayo makarating sa langit. Kung hindi natin papasinin na sinasabi ng Diyos. Ang ating kaharian ay hindi magigiba. It cannot be shaken. Ito'y wala hanggang kaharian. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude, by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Itong Diyos natin ay isang apoy na tumutupok kanya. So siya nagpaparusang Diyos. Hindi totoo yung sinasabi na, oh, God is love, hindi gagawin. Hindi totoo yun. Yun ay isang bahagi ng Diyos. Pero hindi natin siya pinansin. Isang bagay yan. Kung tayo nga, mga tao lang. Yung mga anak mo, hindi ka pinala, nagagalit ka eh. Ilalo ng Diyos. Di ba? Ang lumang batas, wala na yun. May ito ang nagpakilala ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang Panginoon ay tinubos tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, at nalipat sa kaharian, yun sa Colossians 1:13. Yes, delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. So, inilipat tayo sa kanyang kaharian. Ngayon, same mag-aahari sa langit magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Andun tayo. Yung kaharian ng Israel, tapos na yun. Pero yung kaharian natin, walang katapusan. Dadalhin tayo sa langit, magpakailanman, ganyan. So, anong gagawin natin sa Diyos? Di ba dapat pakinig lang tayo sa kanyang sinasabi? Pag nakinig tayo sa sinasabi, saan tayo pupunta? Eh doon sa kaharian na walang katapusan. Pwede natin pabayaan ang ating kaligtasan. Option po natin yan. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Hindi natin pinipilit ang mga kapatid. Ang ating paggalaw sa kaharian ay bunga ng ating pananampalataya. Hindi natin pipilitin ng sino man na ayaw maglingkod sa Diyos. Minsan, tinutulungan natin silang kaya sa magbalik. Pero kaya nila natin magagawa. Pero tandaan natin. God is a consuming fire. Nakakatakot po ito, mga kapatid. Meron nakausap. Tinatanggap naman niya, ang Diyos, nakakatakot kanya kasi parurusahan niya sa walang hanggan. O nga, kapos kanya. Anong gagawin natin? Hindi gawin mo isang bagay para hindi mo harapin ang Diyos na nakakatakot kayo.
Bilang panghuli, dalawang dahilan ba't tayo sumusunod. Number one, gratitude. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil meron tayong utang na loob sa Kanya. Binigay niya Kanya bugto ng anak para tayo magkakalit. Dapat tayo magpasalamat doon. At sino mang tao may utang na loob, ginagawa niya ang kagustuhan ng tao pinagkakautangan niya ng loob. Di ba? Kapag kayo tao tinulungan mo at hindi kinilang, walang utang na loob yung tao yung ano. Hindi mo naman expect na tutulungan ka niya. Hindi. Pero yung expect lang na pasalamat siya sa'yo. Pero hindi niya gagawin. Walang utang na loob yung tao yung ngayon. Pag tayo ay Kristiyano at hindi tayo nagpapasalamat siya, wala rin tayong utang na loob. Hindi rin tayo maniligtas. At pangalawa, yung takot natin sa Diyos. Itong takot na ito, di lang takot siya. Ito yung takot bilang respeto sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, at sa mga bagay na gawain sa atin, katulad sa ating mga magulang. Kung nakikita natin kung anong kahit paghihirap at sakripisyo ginagawa ng ating mga magulang, dapat natin silang respetuhin. Despite kung ano man ang kailangan, dahil nagsakripisyo na para sa atin. Ganun din sa Diyos. Dahil tayo reverence fear sa Diyos, dahil unang-una, siya makapangyarihan sa lahat. Anong aharapin mo sa isang makapangyarihan ng Diyos pag pinarusahan ka niya? Lagay natin si Manny Pacquiao. Anong dadabak suntok ka ni Manny Pacquiao? Mamamatay ka. Pag suntok ka ni Manny Pacquiao at napuruhan ka niya, mamamatay ka, definitely. Dahil malakas manuntok yung tao yun. Kaya hindi na mamamatay yung mga sinusuntok niya dahil malakas yung katawan ng mga yun. Pero pag sinuntok tayo ni Manny Pacquiao at hindi ka atletic, mamamatay ka. Manny Pacquiao lang yun. Ang nasa harap po natin ay hindi kay Manny Pacquiao. Ito yung lumalang ng lahat ng mga bagay na walang karanungan at walang kapangyarihan. Yan ang haharapin natin sa uling araw. Ang characteristic po natin kasi, mga tao, pag hindi pa natin nakikita, hindi tayo natatakot. Kaya sasabihin ng pag-asa, signal number 5, hindi ka pa natatakot doon eh. O pinakabahan ka. Pag dumating na yung malakas na bagyo, doon ka natatakot. Kaya hindi tayo natatakot sa Diyos, hindi pa natin nakita ang bagsik ng Diyos. Hihintay pa ba natin makita yun bago tayo maging tapat? Pag dumating na yung bagsik ng Diyos, wala natin pag-asa, no? Tayo mapupunta na sa kaparusahan. God is a consuming fire. Pero ang Diyos hindi katulad sa Satanas. Si Satanas, gusto niya makasama ang mga tao sa impyerno. Ang Diyos ayaw niya. Ayaw ng Diyos ng sino man sa mga taong nilalang niya na mapunta sa kapahamakan. Ayaw niya yun. Kaya lang, dahil binigyan rin ng Diyos ng kakayahan pumili para sa ating sarili. Dahil responsable tayo nilalang. So, nasa sa atin yun. Anong pipiliin natin? God is a consuming fire? O yung Diyos na sasabihin niyan, umasok ka kanya sa kaharian, niyan daw para sa iyo. Anong pipiliin natin? Yung Diyos na yung kilala nating Diyos, na mapagmahal na Diyos, o yung Diyos na di natin kilala. Yung Diyos na mabagsik at nagpaparusa. So, ito pong mensahe natin. Paano tayo di mapropulsyon doon sa finish line? Ito ang mensahe natin. Umpisa na po natin umalis sa pamumuhay ng pagkakasala at maling paniniwala. Naiwanan na natin yun. Nagkaroon tayo ng lakas ng loob. Paniwalan natin yun nung tayo na bautismuhan. Kailangan natin po natin lakas ng loob mo na magpatuloy. At makarating tayo sa finish line. Ano kaya pakiramdam natin? Pag hindi tayo nasama doon sa maliligtas. Hindi kaya nakakalungkot yun, nakakatakot yun. Dahil hindi na kasabihan na nasa kama ka lang, ay pupunta ka pa sa banig. Andun ka lang doon sa magandang kalagay, bumalik ka pa sa banig. Andun na tayo sa kama eh. Hihintay lang natin pagdating ng Panginoon para makarating tayo sa langit. Yun lang hinihintay natin. Pero paano kung tayo ay nagkulang? Habang tayo na sa mundong ito, andun pa rin yung posibilidad tayo. Maraming stress ang buhay sa mundo eh.
pwedeng gamitin ni Satanas yan para hindi tayo makarating at makaabot doon sa pupuntahan natin. So ito po ang ating mensahe sa umaga pang ito. Kailangan natin bigyan ng isipan kasi hindi nga natin o kailan dati ng Panginoon. Ina-assume kasi natin matagal pa siya darating eh. Kaya hindi natin alam, pwede siya dumating mamaya. Bukas. Sa makalawa, hindi natin alam yan. Kaya nga dapat tayo nakahanda. So, panalangin natin sa bawat isa, makaabot tayo sa finish line. Pagdating natin sa langit, tayo pa rin ang magkikita doon. Ano? Pagka tayo nag-graduate, tapos may isang natira, hindi nakagraduate, anong pakiramdam mo? Naawa ka sa kanya, di ba? Nung nag-graduate kami sa high school, may isang naiwan. Hindi kami natutuwa para sa kanya. Naawa kami. At siya naman yung nalulungkot para sa sarili niya dahil hindi siya nakasama nung nag-graduate kami sa high school. So ito po ang ating mensahe po sa mga pangito. Noong po nakarang linggo, iba yung nag-share mo sa atin sa katotohanan, ako rin na nag-enjoy sa pakikinig. So in-encourage natin yung mga kalalakihan na magsumika po tayo na makapagturo din. Kasi ang gusto ko pong ipangaral sa susunod na linggo ay ang pagkakaroon ng pag-aaral ng Biblia sa pamilya natin. Ibig sabihin, kung tayo po'y pamilya Kristiyano, hindi lang dito tayo nag-aaral ng Biblia, kundi sa tahanan din natin. Magkaroon tayo ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Para magkaroon tayo ng buffer palagi laban kay kalaban ng Diyos sa Satanas. Siguro sa ganung paraan, kung meron pa tayong pagkakataon sa ibang harap natin, mapanumbalik pa rin natin sila. So ito po ang ating mensahe sa labis na yun. May imagine ito. Bigyan natin kay Brother Rupert ang pawala sa pagpapa.